Ang storyang ito ay pinamagatang Tweety Bird, Episode 6, Finale, by Gino. Simulan na natin ang kwento. Umaasa akong makikita ko siya doon. At umaasa akong bigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi dahil sa pera, pero para maranasan ko ulit ang sarap na naidudulot siya sa akin sa tuwing may nangyari sa amin. Madiin, marahas, at may halong galit. Pero hindi siya dumating. Nalaman ko na lang mula sa isang pleyado sa CB na huli nilang nakita si Erwin noong nakaraang linggo at may sinamang trans. Para akong nadurog ng pinong-pino nang marinig ko yun. Bakit ganun? Ang bilis naman niya akong palitan. Ako nga, 2 linggo na hindi pa makamove on sa kanya. At marahil, lalagpas pa ng mga ilang linggo, o buwan, o taon. Hindi ko alam sa mga oras na yun. Nilapitan na ako ng isa pang empleyadong babae ng CB. At binalaan niya ako tungkol kay Erwin. Oy, Sir Gino, kamusta ka na? Oh, Ate Cindy. Okay naman po. Kayo po ba? Alam mo, Sir Gino, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Di ba ikaw yung laging kasama ni Sir Erwin noon? Payo lang ha. Iwasan mo na siya. Yung kasama niya kasing trans dito noong nakarang linggo. Napapabalita ang may HIV. Magpa-check ka ha, para sigurado. Hala, ganun po ba? Naku. Sige, magpapatest ako sa health center sa lalong madaling panahon. Hindi na ako nagstay pa ng matagal sa bar at umuwi na. Umiwas muna ako sa mga kapatid ko at nagpunta sa health center upang makapagpa-check pagsapit ng Lunes. Ganun pala yun, no? May interview. Kulang na lang, halongkatin nila ang buong buhay ko. Hindi ko naman inamin ang lahat. Itinago ko yung tungkol sa kontrata namin ni Erwin. Dahil hindi naman talagang normal ang ginagawa namin. At baka hindi maintindihan ng ibang tao. Ang sinabi ko na lang, may na-meet akong PhilAm at weekly may nangyayari sa amin. At nabalitaan kong may nakapare siyang napapabalitang may sakit. At gusto ko lang makasigurado kahit tapos na kami. Sa awa ng Diyos, negative naman ang resulta ko. Pero, paano si Erwin? Nag-aalala pa rin ako sa kanya, kahit hindi na niya ako pinapansin. Bakit ganun? Ganun ba talaga kalaki ang galit niya sa akin? Kung hindi ko na lang siguro sana ikinuwento pa yung naging karanasan ko noon. Siguro, patuloy pa rin sana yung pagkikita namin. Umuwi akong maluwag ang dibdib. At hindi nag-atubiling yakapin at hagkan ng mga kapatid ko. Kuya naman ang gulo mo. Iritableng sambit ng kapatid kong babae. Ano ba? Namiss ko lang kayo. Halika nga dito, bunso. Miss, araw-araw naman tayo nakikita eh. At sawa na ako sa pagmumukha mo. Tsaka sa mga luto mong matatabang, no? Ang sakit mo naman magsalita. Huwag kang makalapit-lapit sa akin, ha? Kung may project ka, sige ka. Joke lang naman, kuya. Hindi ka naman mabiro, oh. Balik na naman siguro kami sa dating gawi kapag nauubos ang mga ipon ko mula kay Erwin at sa mga naitatabi kong pera
mula sa padala ni Kuya. Ay, wala namang hindi kakayanin eh. Basta't kasama ko lang ang pamilya ko. Pangako ko, hindi na ako babalik sa halos araw-araw na pag-iinom ko noon. Mas masaya kasi kapag nakikita kong busog ang mga kapatid ko, kaysa sa ang paglustay ng pera at magpakasasa sa alak. 2 buwan makalipas ang huli naming pagkikita ni Erwin, nakatanggap ako ng text galing sa kanya. Napaka-excited ko noon nang makita kong lugar at oras ng aming pagtatagpo. Pero karugto lang ito ng totoo niyang mensahe. Babalik na pala siya sa US sa susunod na 2 linggo. Makalipas ang 6 na buwan niyang pananatili sa Pilipinas. Inihanda ko ang sarili at utak ko sa kung anumang posibleng mangyari. At aaminin ko, umaasa akong may mangyari ulit sa amin. Kahit sa huling pagkakataon. I'm flying back home week after next week. Can we meet? Plaza 5 p.m. Ganitong-ganito ang text niya sa akin. Hindi hamak na mas mahaba sa mga text niya sa akin noon. Sa wakas, magkikita kami ulit. Kahit uuwi na siya. Masaya ako pero may kung anong takot sa puso ko. Dahil hindi ko naman nakalimutan ang babala ni Ate Cindy sa akin. At kung magkataon man, itatanong ko muna kay Erwin kung may nangyari ba sa kanila nung ipinalit niya sa akin. At kung may iba pa ba siyang nakatalik, maliban sa kanya, dahil kung meron, kahit gusto ko, aayaw ako. Sumapit na nga ang takdang oras. At habang naglalakad ako, palapit sa tagpuan namin sa plaza, nakita ko na siya nag-aantay sa akin. Nagkita na kami dito noon. Kaya kahit hindi niya nasabi sa text, alam kong ditong parte sa plaza ko siya mahahanap. Ang gwapo pa rin talaga ni Erwin. Kahit na sa likod ng maamon niyang mukha ay meron siyang sikretong itinatago. Tumayo siya nang makita niya ako. Inaantay niya ako na makalapit sa kanya. At sabay kaming haharap sa altar. Loko, para kami ikakasal. Sabi ko sa isip ko noon. Nakangiti siya. Kaya ramdam kong masaya siyang makita ako. At alam kong miss na miss niya rin ako. Binilisan ko ang lakad ko. Dahil gusto ko na siyang yakapin at halikan. Pero nang makalapit na ako sa kanya, pinigilan niya ako. At sumenya siya na huminto. Parang yung pagpapahinto ng mga traffic enforcers sa mga sasakyan. Gino, believe me, I miss you too. And God knows how much I want to kiss you right now. Nakatitig lang ako nakaharap sa kanya na may mukhang hindi mo maipunta. Gulong-gulo na para bang iiyak. Parang bata nag-aantay ng sagot kung nasaan ang nawawala niyang laruan. Here, Gino. Come, sit. Nakaupo na siya nun sa bench at tinapik ang kabilang gilid upang doon ako maupo. Pero bakit parang malayo? Umiiwas ba siya sa akin? O iniiwas niya ang sarili niya sa akin? You know what, Gino? I shouldn't have let you go. Yumuko si Erwin. Matapos niyang sabihin yun, at nooy napapaluha na. I shouldn't
I shouldn't have hurt you, Gino. Dagdag pa niya. I forgive you, Erwin. Tugon ko. Inilapit ko ang sarili ko sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Erwin, I know HIV won't be transmitted like this. Sabi ko sa kanya noon. Humagulgol si Erwin habang nakayuko at habang hawak ko pa rin ang mga kamay niya. I'm sorry. I'm really, really sorry, Gino. I'm sorry. You'll always be my Tweety bird. Napangiti kaming dalawa. At ang huli kong mga salita sa kanya, bago kami maghiwalay ng landas ay, so, this is the end? Maybe it's the end for me, but not for you. I love you so much, Gino. Kahit alam kong hindi pa naman talaga yun ang katapusan ng buhay ni Erwin, ay hindi ko na nagawang palakasin pa ang loob niya. Hindi na niya ako binigyan ng pagkakataon. Umalis na kagad siya at iniwan ako. Ni hindi man nga lang ako nakapagsabi ng I love you to sa kanya. Hindi ko na siya hinabol. Kasi masyado nang madrama. At hindi naman kasi happy ending ang fairy tale namin dalawa. Pero okay na din yun. Dahil kahit papano, nagkaroon kami ng closure. Patuloy pa rin sana siyang mabuhay sa kabila ng pagiging HIV positive niya. Kasi nasabi sa akin sa health center na meron naman daw talaga mga persons living with HIV na namumuhay pa rin ng normal kahit may sakit. Basta merong proper management at continuous ang medication. Lalo na siguro sa US na merong advanced medical related technologies kaysa sa atin. Hinihiling ko na lang na sana huwag siyang mawalan ng pag-asa at magpatuloy pa rin at maging masaya sa buhay. Lubos na gumagalang, Gino. Okay, so this is our finale for the chapter 1 ng story ni Gino. Nakakalungkot lang kasi hindi nagkatuluyan si Gino at Erwin knowingly na napamahal na sila sa isa't isa. But I think it's for the best kasi bata pa sila eh. At sana up until now, maayos pa din si Erwin sa kabila nung nangyari sa kanya. Kaya kayo guys, when it comes to sex, dapat kilalanin muna natin yung tao. Huwag natin paiiralin yung urge natin. Mag-isip tayo ng madaming beses bago natin gawin yung isang bagay para hindi tayo magsisi sa huli o magkasakit. Sabi nga nila guys, diba, ang pagsisisi, lagi nasa huli yan eh. Let's always practice safe sex to prevent HIV at yung mga sexually transmitted infections. Always wear condoms kung hindi talaga mapigilan, and as much as possible, dapat sa isang tao lang natin siya gagawin. Tsaka, lagi nating tatandaan guys to get tested regularly if you have multiple partners or if you engage in high-risk behaviors. Guys, knowing your status allows you to take appropriate steps to protect yourself and your partners. Seek out support from healthcare professionals, community organizations, or online resources that provide information about HIV. We can all have the money in the world. Kaya natin kitain ng pera, guys. Pero yung health, that's priceless eh. Kaya please, alagaan nyo yung sarili nyo. Okay? At guys, abangan nyo yung ikalawang yugto ng story ng buhay ni Gino na ang title ay Chilimansi. Paniguradong marami na naman tayong lesson na matutunan dito. Gino bro, maraming salamat sa pagbabahagi ng story mo. Hindi mo lang alam kung gaano karami yung taong na-inspire mo. At sa mga patuloy po na nagsasend ng stories nila, unahin ko lang po muna yung mga naunang nag-send tapos ilalapag din natin yan. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo guys, i-click ang like, mag-comment kung nagustuhan nyo ang story ni Gino,
I-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.